Buntong ng buwan ng Hulyo ay tuloy-tuloy pa rin ang mga serbisyo at pagbabago sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali. Kasama sa mga ipinaayos ang provincial jail na matatagpuan sa Barangay Pitas, Cabanatuan City. Nag-installa ng mga CCTV camera na 24 oras na nagmamanman sa mga kaganapan sa piitan. Pinalagyan ng kisame ang mga selda at tulong-tulong ang mga preso na nagkabit ng kable ng kuryente. Umaabot na sa 500 katao ang nakakulong sa panlalawigang piitan, kaya naman plano ng magpatayo ng annex building na ilalaan para sa mga babaeng preso. Ito pong aking tinuturo sa inyong lugar, ito nga po yung tinatawag nating annex building na kung tawagin ay female jail para sa mga kababaihang nating mga nakakulong dito sa ating panlalawigang piitan. Ito po ay aabot ng humigit kumulang sa 3,500,000 piso ang halaga na gugulin ng ating pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Halika na, tayo'y magsaya. Tag-araw ay sumapit na. Summer vacation ay enjoy mo na sa lalawigan ng Nueva Ecija. Umani ng mga papuri mula sa mga Facebook user at netizen ang Summer Station ID ng TV48 ngayong 2014 na umere sa lokal na telebisyon mula buwan ng Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo. Ngunit kahit naging mabilis ang paglabas at pagkawala nito sa ere, ay patuloy naman itong napanood ng mga Nova Ecijano sa loob at labas ng lalawigan maging sa ibang bansa sa pamamagitan ng Facebook. Pagpasok ng buwan ng Hulyo, umabot ito sa halos 400,000 views, 3,000 likes, 7,000 shares at nakatanggap ng magagandang comments. Inaasahan ng magiging malaki ang mababawas sa singil sa kuryente ng mga residente ng bayan ng Rizal matapos na magsagawa ng groundbreaking ceremony ang PNOC Renewables at NIA o National Irrigation Administration para sa ipapatayong hydropower plant sa Barangay Poblacion West, bayang nabanggit. Tubig lang ang kinakailangan upang patakbuhin ang isang hydropower plant kumpara sa electric power plant na kumukonsumo ng langis. Kung sa electric power plant ay pasan ng mga residente ang VAT o Value Added Tax, sa hydropower plant, walang dagdag buwis na sisingilin. Yung 1 megawatt natin, although maliit kung titignan natin, ang impact niyan, no, is an additional capacity to the grid. And in fact, kung isolated siya, kung mag-isa lang siya, kayang-kaya niyang bigyan ng kuryente as much as 10,000 households. Mapapakinabangan na umano ng mga residente ng bayan ng Rizal sa darating na May 2015 ang nasabing proyekto. Ipinakita ng DOJ o Department of Justice at PPP o Public-Private Partnership Center sa kauna-unahang pagkakataon ang plano para sa regional prison facilities sa 500-hectare site sa loob ng Fort Magsaysay Military Reservation na sakop ng General Tino Papaya. Maihahambing daw ang ipapatayong bilangguan na nagkakahalaga ng tumataginting na 50.2 billion pesos sa mga kulungan ng Amerika na may maayos at kumpletong pasilidad na kayang mag-ukupan ng hanggang 26,000 inmates. Ginanap ang nasabing presentasyon sa Palayan City Convention Center na dinaluhan ng humigit kumulang 20 mayor at vice mayor mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan, ilang barangay officials, ilang LGUs o local government units at ng ama ng lalawigan, Governor Oyi Umali. Isiniwalat ng gobernador na pabor siya sa pagpapatayo ng nasabing kulungan dahil pwede umanong magkaroon ng maraming trabaho ang mga Nova Ecijano habang ginagawa ito. Bago natapos ang buwan ng Hulyo, natupad ang matagal nang minimithi ng mga taga-barangay Aber First sa San Jose City. Inihandog ng ina ng lalawigan, Congresswoman Cherry Umali, ang isang ambulansya na magagamit ng nasabing barangay para maihatid ang mga may sakit at pasyente sa pagamutan. Nagpapasalamat po ako. Actually, sabi ko po, ibibigay ko na lang yung ambulansya ng walang programa. Kaya lang po, hindi pumapayag si Bukal Ortiz at siya po mismo ang nag-organize ng araw na to para po makadaupang palad ko rin po kayo.
nagpapasalamat din po ako kay Consihal Lindo Mexico. Siya po ang naglapit sa amin ko para po mabigyan po kami ng pagkakataon na may bigay po sa inyo yung ambulansya na to. Sabi po niya, ito po ang pangangailangan ng inyong barangay. Ipinahayag ni Mayor Marivic Bilena sa turnover ceremony na mayroong 9 na ambulansya sa lungsod ng San Jose, subalit 2 sa mga ito ay hindi na nagagamit sa malalayong lugar. Kaya ani Kapitan Librado Dulay, malaking karangalan para sa kanila na mapagkalooban ng ambulansya na mapapakinabangan hindi lamang sa kanilang barangay kundi ng buong mamamayan ng San Jose. Umarangkada sa buwan ng Agosto ang pinakahihintay ng mga estudyante ng iba't ibang kolehiyo at universidad sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Nueva Ecija Collegiate Sports League NECSL Season 3. Sa pakikipagtulungan ng provincial government, naging matagumpay ang pagbubukas ng torneo sa pamamagitan ng isang simpleng seremonya na pinangunahan muli ng Aurelio University. Libo-libong estudyante ang dumalo at sumuporta sa kani-kanilang koponan. Umabot sa 13 eskwelahan ang nag-register at nakipagbakbakan. Nagpatalbugan rin pagdating sa ganda ang 13 Pilipini sa Miss NECSL kung saan nasungkit ng muse ng CIC Kings na si Cyrene Luciano ang titulo. Naging emosyonal naman ang pagkapanalo ng CRT Blue Fox matapos makuhang muli sa ikalawang pagkakataon ang kampyonato sa chair dance competition. Samantala, sa higpit ng bakbakan ng 2 koponan sa finals ng men's basketball at women's volleyball, umalingaw-ngaw ang ingay sa loob ng gymnasium ng Oroyo. Kung noong isang taon, hawak ng Wesleyan Riders ang kampyonato sa women's volleyball, ngayong taon, pagmamay-ari na ito ng NEUST Phoenix. Katulad din ang nangyari sa women's volleyball, naagaw naman ng Wesleyan Riders ang titulo ng pagiging kampyon sa NEUST Phoenix pagdating sa men's basketball. Sa huli, itinanghal na most valuable player ng women's volleyball si Rowena Roldan ng NEUST Phoenix. Samantala, most valuable player ng men's basketball si Joffrey Tadeo ng Wesleyan Riders. Samantala, kauna-unahang pagkakataon na nangyari sa lalawigan ng Nueva Ecija ang idaos ang long gown competition ng Mucha ng Pilipinas 2014 na ginanap sa Nueva Ecija Convention Center, Palayan City. 30 kandidata ang nagpatalbugan at isa na nga ang ating kababayan na si Maria Jacqueline Dulay, tubong San Jose City na nakapasok sa top 10. Ipinagdiwang din sa buwang ito ng Premier Medical Center ang National Lung Month. Naglunsad ang PMC ng forum sa mga paaralan sa lungsod ng Cabanatuan upang bigyan ng dagdag kaalaman ang mga kabataan sa masamang dulot ng paninigarilyo. Libreng test sa baga rin ang ibinigay ng ospital sa mga tricycle driver o TODA sa Cabanatuan. Dito, ipinaliwanag ang masamang dulot ng paninigarilyo sa katawan ng tao. Tinalakay din sa buwang ito ang naganap na pagpupulong ng Regional Peace and Order Council na dinaluhan ng mga gobernador, ang mga suliranin sa pagpapatupad ng otoridad kaugnay sa kaayusan at kapayapaan sa buong Region 3 sa pamumuno ng ama ng lalawigan, Governor Oy Umali. Gayunpaman, sa kabila ng masasayang pangyayari sa buwang ito, isa sa malungkot na sinapit ng ating kaibigan ang nasubaybayan ng unang Sigaw News Team sa pagkamatay ni Provincial Jail Warden Enrico Campos ng abangan at pagbabarilin ng kalibre 45 sa kahabaan ng highway ng Mayapyap sa Cabanatuan City. Dead on the spot si Campos ayon sa Premier Medical Center nang dalhin ito sa kanila dahil sa natamo nitong 2 tama umano sa dibdib. Naglaan ng 1 milyong pabuya si Governor Oy Umali para sa agarang paglutas sa kaso ng pagpatay kay Campos. Today, I am going to challenge the entire NEPO in the presence of DRDA Santos. I am giving the PNP at least 1 month to solve the murder of Warden Henry Campos at magbibigay po ako ng 1 milyon. Agad ding ipinagkaloob ng ama ng lalawigan ng 1 million reward check sa impormanteng nakapagturo sa taong responsable umano sa pagpatay kay Nueva Ecija Provincial Jail Warden Enrico Campos. At ayon kay Governor Umali,
mas lalong lumakas at lumaki ang kanyang pagtitiwala sa mga pulis sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Nueva Ecija, Provincial Director Crizaldo Nieves, matapos na mabilis na maresolba ang kaso sa nangyaring pagpatay kay Campos. Isa pa rin sa mainit na napag-usapan sa lalawigan ng Nueva Ecija sa buwang ito ang naging problemang malaki ng mga Novo Ecijano, ang sunod-sunod na pagawaing proyekto ng DPWH Nueva Ecija 2nd District sa nasasakupan nito sa lalawigan kung saan kabilang ang Cabanatuan City. Dahil dito ay kabi-kabila ang pagsisikip ng trapiko na lumala pa dahil sa pagpapasara ni Mayor J. Vergara sa Vergara Highway na dapat sana ay magsisilbing alternatibong daanan ng mga motorista. Simple at payak ang naging pagdiriwang ng pamahalaang panlalawigan sa ika-118 taong anibersaryo ng unang sigaw ng Nueva Ecija na ginanap sa harap ng Old Capitol, Cabanatuan City. Ayon sa ama ng lalawigan, minabuti niyang imbis na gastusin sa magarbong selebrasyon ang pondong nakalaan para sa anibersaryo ng unang sigaw ay ipinagkaloob na lamang ito sa 4 na mga barangay na nangangailangan ng tulong mula sa provincial government. Marahil ang ating celebration ngayon ay payak at simple. Ang pondo na kung saan dapat ay bilhin natin sa araw ng Nueva Ecija ay ilaan po natin sa 4 na masasabi natin kinakailangan tulungan na barangay. Barangay Eddie ng Nagpikwan, Barangay Pulong Sinabas ng Natividad, Barangay Pilia Labrador ng Bayan ng Rizal, at Barangay Tagumpay ng Bayan ng San Bernardo. Binigyang tiin ni Governor Aurelio Umali na ang tunay na diwa ng unang sigaw ay pagsasakripisyo para sa kapwa at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Ang mga ito rin aniya ang ipinaglaban noon ng ating mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay sa pakikidigma sa mga dayuhang mananakop upang makamit ang kalayaan na ating tinatamasa sa kasalukuyan at patuloy na pinangangalagaan. Naglunsad din ng hiwalay na selebrasyon ng unang sigaw ang pamahalaang lokal ng San Isidro kung saan panauhing pandangan si Ginang Carmen de los Santos Suva, apo ni Epifanio de los Santos na isa sa mga umukit ng kasaysayan hindi lamang sa bayan ng San Isidro kundi sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Matatandaan na ang historic highway ay isinunod sa kanyang pangalan na EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. Bunga ng magandang pamamalakad ng ama ng Nueva Ecija, Governor Oyi Umali, ay itinampok siya ng The Philippine Star Magazine sa Star Week o Sunday Magazine noong September 7, 2014. Ang artikulo ay may temang Securing the Future of the New Nueva Ecija, kung saan bumida ang mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan sa pangungunan ng ating gobernador. Bilang pagbibigay pugay sa mga kawani ng pamahalaang panlalawigan, naglaan ng isang araw ang ama ng lalawigan, Governor Umali, bilang pagkilala sa kanilang tapat na paglilingkod sa mamamayang Novo Ecijano. Itinakda ng gobernador ang September 30, 2014 bilang Civil Servants Day, kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga empleyado ng Kapitolyo na magsaya, mag-enjoy at makapag-relax. Hindi man tayo kasi kami kumanta ng iba-ibang mga kawali sa provincial government, but let us use this voice to be able to express the message across that indeed tayong lahat ay magsisilbi sa taong bayan. Inihayag ng Regional Development Council 3 sa ginanap na 5th Full Council Meeting sa Convention Center, Palayan City, ang pagpapatuloy ng mga proyekto sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon na bahagi ng CLEX o Central Luzon Link Expressway na magdurugtong ng SC-TEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway at NLEX o North Luzon Expressway patungong Port of Aurora. Natatandaan ko at ito po ilang pagbahan namin natin po itala sa RTC from Sunset del Monte. Magkakaroon po tayo ng karasada po to North Sagaray, PRT, then San Miguel, then po after Revesia, then po ako kapag. Yan po yung mapakaliwanag na po ngayon na ito yung pusing. So the project, kami po ng ating Gobernador Umali, will be pushing hard and the entire RTC will be pushing for that project.
Ipagagawa ang mga nasabing proyekto sa tulong ng JICA o Japan International Cooperation Agency para sa agro-industrial development ng mga probinsya sa North at Central Luzon. Nangunguna umano sa agenda ng RDC3 ang pagpapatuloy ng SILEX na nakikita bilang isa sa mga maipagmamalaki ng Bulacan at magsisilbi namang alternatibong ruta kapag natuloy ang pagpapatayo ng New Bilibid Prison sa Nueva Ecija.